Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina't sabay nating buksan ang ating puso sa salita ng Diyos. May mga tao bang pagkatapos mong makausap, parang gumagaang ang pakiramdam mo? Pero mayroon ding kabaligtaran. Pagkatapos mong makausap, parang nauubos ang energy mo. Lahat ng magandang balita, may kasunod na negative comment, lahat ng pangarap, may dahilan kung bakit hindi mangyayari. Gets niyo ba yon? Kaya ngayong araw, isang simpleng tanong po. Nakakagaan ba ako o nakakabigat? Minsan, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang taong iyon. Hindi naman natin gustong maging ano yun? Negative. Pero kapag palagi tayong nagko-compare, unti-unting nagbabago ang puso. Kapag may ibang pinagpala, bakit siya? Kapag may ibang umaangat, paano naman ako dito? At dito natin kailangang mag-heart check. A jealous heart struggles to celebrate the blessings of others because it quietly compares them with its own. Kapag hindi tayo kontento, mas nakikita natin ang kulang sa buhay natin kaysa sa kabutihan ng Diyos. At kapag mabigat ang puso, nagiging mabigat din ang mga salitang lumalabas sa bibig. Pakinggan po natin ang sabi sa Proverbs in chapter 12, verse 25. Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Hindi natin alam kung ano ang bigat na dala ng taong kausap natin. Baka may pinagdadaanan siya na hindi natin nakikita. At ang salita natin ay maaaring maging isa pang pabigat na kailangan pa niyang dalhin. O di kaya, maaari itong maging lakas na tutulong sa kanya para makatayo. Isipin natin si Jesus. Napapaligiran siya ng mga taong sugatan, nabigo, nawala ng pag-asa. Pero hindi niya sila lalo pang dinugog. Opo, nagsasabi siya ng katotohanan. Pero nagbibigay rin siya ng pag-asa. Ganito rin ang nais gawin ng Diyos sa atin. Kapag natutunan nating maging kontento sa kabutihan ng Diyos, hindi na natin kailangan ikumpara ang buhay natin sa iba. Maaari tayong magsaya kapag may ibang pinagpala. Maaari nating sabihin, "Salamat Lord sa blessing na iyan sa buhay niya." Habang sinasabi rin natin, "Lord, nagtitiwala din ako sa ginagawa mo sa buhay ko." Dahil contentment does not mean life is perfect. It means we trust that God is good all the time. Kaya, narito ang ating heart check. Nahihirapan ba akong matuwa sa tagumpay ng iba? Ang mga salita ko ba ay nagbibigay ng pag-asa o nag-aalis nito? At higit sa lahat, kontento ba ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko? Pag-isipan po natin yan. Amen po? At narito ang ating heart prescription ngayong araw. Celebrate someone else's success sincerely. Speak one word of hope to someone who is discouraged. At bago mo ikumpara ang buhay mo sa iba, magpasalamat ka muna sa Diyos para sa tatlong biyayang mayroon ka ngayon. Kaya ba yan? So, tandaan natin. A contented heart naturally speaks words that give hope. Amen po. Sige po, pray po tayo. Lord, thank you po for the many ways you have been faithful to me.
Patawarin mo po ako sa mga panahong kinukumpara ko ang sarili ko sa iba at hinahayaan kong nakawin ng inggit ang aking kagalakan. Linisin mo po ang aking puso at punuin mo ako ng tunay na contentment sa iyo. Tulungan mo po akong maging source of hope, encouragement, and life sa mga taong nasa paligid ko. Turuan mo akong makapagdiwang sa blessing ng iba habang nagtitiwala din ako sa iyong plano para sa sarili kong buhay. Nawa ang pusong puno ng pasasalamat ay maging bibig na puno ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Heart Check. At lagi po nating aalalahanin, kapag kontento ang puso sa kabutihan ng Diyos, hindi na ito kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook at pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po natin kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Ayan, so hanggang sa muli po, kapatid. God bless you.